Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Melin Loquias. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng Philippine National Police OLC Foundation Incorporated and CRPO Chapter, kasabay ng pagsasagawa ng outreach program bilang bahagi ng patuloy na advokasya nito para sa serbisyo publiko at komunidad. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Nang binuksan ng PNP OLC Foundation Incorporated and CRPO Chapter ang kanilang bagong tanggapan kasabay ng isinagawang outreach program na nakatuon sa pangkabuhayan at pangkalusugan sa Camp Bagong Diwa. Pinangunahan ng aktibidad ni na Mrs. Mary Rose Nartates, advisor ng PNP OLC Foundation Incorporated, kasama si Mrs. Melinda Aberin, advisor ng NCRPO OLC Foundation Incorporated. Dinaluhan din ito ng iba't ibang opisyal ng National Capital Region Police Office, district directors, police officers at kanilang mga pamilya. Sa programa, binigyan diin ang kahalagahan ng women empowerment at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga gawaing makatao at pangkomunidad. Nakiisa rin ang mga opisyal mula sa iba't ibang unit kabilang ang Quezon City Police District, Manila Police District, Northern Police District, Southern Police District at Eastern Police District. Ayon sa mga organizer, magsisilbing sentro ang bagong tanggapan para sa mga programang pangkapakanan ng pamilya ng mga pulis at ng komunidad. Nagkaroon din ng outreach activities bilang bahagi ng pagsusulong ng malasakit, pagkakaisa at serbisyo publiko. Patuloy namang isinusulong ng PNP ang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Manila Police District Women and Children Protection Section ang isang DILG-listed most wanted person sa isinagawang manhunt operation sa Maynila. Ibabalita yon ni Patrolwoman Princess Zaira Reyes. Isang DILG most wanted person sa isinagawang operasyon ng Manila Police District Women and Children Concerned Section sa lungsod ng Maynila. Kinilala ang akusado sa alias ng Tomtom, 27 taong gulang at residente ng Manawag, Pangasinan. Ayon sa otoridad, isinagawang operasyon pasado alas 8 ng gabi noong May 13, 2026 sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kaso na yan, galing sa Manawag yung warrant niya. Pero nakalist yan sa most wanted person ng DILG list, national level. Yung akusado na gabi na noon, mga 7:20 p.m. Tinawag niya yung bata. Pagkatapos niyang tawagin, hinila niya
at saka niya ginahasa. Pagkatapos niyang gasahin, pinagpupukpok niya, pinagsusuntok niya, at saka niya iniwan yung bata. Nadaki pa ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ng 1st Judicial Region Branch 16 noong September 15, 2022 at walang inirerekomendang piyansa. Ang arrested natin ay nakakulong ngayon dito sa jail facility ng Manila Police District at may kaso siyang rape sa Manawag. Nung nagpunta kami doon nung nakaraang linggo, maayos naman yung bata, ganun pa rin, pangiti-ngiti kapag kinakausap mo. Hindi natutulog ang hustisya. Hindi mo pwedeng gawin yan sa mga bata, sa mga kababaihan, lalong-lalo na dito sa Maynila. Hindi mo pwedeng gawin yan dito sa Maynila at hindi ka rin pwedeng magtago dito kasi mahahanap ka ng Pulis Maynila. Noong February 19, 2025, nag-umpisa kaming mag-background sa suspect. Nagpunta kami ng Manawag, Pangasinan para ma-background siya. And then nahinto siya, then nag-resume kami ngayong April 2026. So nagkaroon kami ng operational research and then nalaman namin, nakakuha kami ng information na yung suspect natin ay nagtatago ng Manila. Kaya nag-validate kami dito sa Manila at nakakuha kami ng confidential informant na nakikita daw yung suspect natin dito sa May Arten at nag-iinom siya. So binalidate namin yun, tapos nakita namin na yung picture na nakuha namin sa Manawag sa pamilya ay magkatulad. Sinend namin yung picture niya doon sa biktima at na-identify naman ng biktima na siya talaga yung nanggahasa sa kanya. Kaya in-effect namin sinerve namin yung warrant of arrest niya. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong at koordinasyon ng MPD sa mga tauhan ng Manawag Police Station at Pangasinan Police Provincial Office. Kung may mga biktima pa itong accused natin, huwag po kayong matakot. Magpunta po kayo sa himpilan ng pulisya, magpunta po kayo dito sa Manila Police District. Sa ngayon po ay nakapiit po yung ating akusado dito sa Manila Police District. Ang Manila Police District po sa pamumuno po ni Police Brigadier General Arnold Santiago ay lagi pong bukas ang himpilan ng Women's and Children Concern Section. Ano man ang inyong nararanasang pang-aabuso, lalo na sa ating mga kababaihan at sa mga bata, ay handa pong tumulong ang aming himpilan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa himpilang pampulisya ng Maynila, kami ay nakahandang magbigay ng ibayong serbisyo para sa Manilenyo. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Princess Zara L. Reyes. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Isang community-based na palaisdaan ang matagumpay na naipatupad sa tulong ng Regional Police Service Battalion Maysuram ng Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang patuloy na programa sa community engagement at livelihood support. Yan ang ibabalita ni Police Master Sergeant Shelly Marie Meliendez. Handa na ang Communal Fish Pond matapos maisakatuparan sa pangunguna ng Revitalized Police sa Barangay Team sa Sitio Lusong, Barangay Maysuram, Karamuran, Catanduanes ang pagsasagawa nito sa loob ng 10 araw. Ang proyekto ay bunga ng pagsisikap ng RPSB Maysuram na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga liblib na komunidad. Naging katuwang dito ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na magsasaka sa lugar kung saan pangunahing benepisyaryo ang mga miyembro ng Maysuram Lusong Farmers Association o Maylufa. Inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ang mga kinatuan mula sa Department of Agriculture ngayong Mayo para sa nakatakdang pagpapakawala ng nasa 1,000 mga binhi ng tilapia o fingerlings. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Ginoong Danilo Bermejo, presidente ng Maylufa, dahil bukod sa formal na pagre-reorganisa at pagpapalakas ng RPSB team sa kanilang grupo, ay magkakaroon din sila ng pangmatagalang mapagkukunan ng kabuhayan sa pamamagitan ng fish pond. Una na silang naging benepisyaryo ng programang Cash for Work kung saan sila rin ang mga kinuha at nagtrabaho para sa nasabing fish pond. Salamat kami ko sa DSWD, sa Agriculture, sa team ng RTSB. Ang programang Binhi at Lawa na natauwang kami uwi sa Sitio Lusong. Tanganing ang samuyang pagbuhay, madugtungan. Buda igwang maanong kita.
Ang inisyatibo ay bahagi ng Project Lawa at Binhi ng mga katuwang na ahensya. Mga programang nakatuon sa mga lokal na estratehiya upang labanan ang kakulangan sa tubig at pagkain ng mga nangangailangang barangay sa pamamagitan ng sustainable farming at aquaculture. Nagpasalamat din ang RPSB team ng Maysuram dahil sa positibong pagtanggap ng mga katuwang na ahensya at sa mismong suporta ng barangay. Mula dito sa Catanduanes PPO, ako po si Police Master Sergeant Shally Meliendez nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang bagong tahanan ang matagumpay na naipatayo at naibigay sa isang benepisyaryo sa Lanao del Norte sa pamamagitan ng inisyatiba at tulong ng mga kapulisan bilang bahagi ng kanilang community outreach at humanitarian assistance program. Ang balitang iyan ay mula kay Patrolwoman Jane Rose Bohol. Natunayan ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Norte Police Provincial Office sa isang makabuluhang humanitarian assistance activity na isinagawa noong Mayo 17, 2026 sa Barangay Kulasihan, Maigo, Lanao del Norte. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Lino N. Akiangan Jr., Force Commander ng 1st PMFC, kasama ang kanyang mga tauhan, ang pagpapatayo at pagsasaayos ng tahanan ng mag-asawang Oblimar. Si Arturo Oblimar, o mas kilala bilang Tatay Boy, ay napiling tulungan ng kapulisan matapos nilang masaksihan ang hirap at kalunos-lunos na kalagayan ng mag-asawa. Sa bawat pagpapatrolya ng mga pulis sa lugar, hindi nila maiwasang mapansin ang kanilang sitwasyon dahilan upang mabuo ang hangaring mabigyan sila ng mas maayos at ligtas na tahanan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Akiangan, naging posible ang proyekto dahil sa sama-samang pagtutulungan, malasakit at suporta ng iba't ibang individual na nagkaisa upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa pamilya ni Tatay Boy. Higit pa sa isang simpleng bahay, ang proyektong ito ay nagsisilbing simbolo ng malasakit, pagkakaisa at tunay na serbisyong publiko. Patunay ito na ang PNP ay hindi lamang katuwang sa pagpapatupad ng batas, kundi maging kaagapay ng mamamayan sa pagbangon at pagharap sa hamon ng buhay. Sa huli, ang bagong tahanang ipinagkaloob sa pamilya Oblimar ay hindi lamang bubong na magbibigay kanlungan, kundi tahanang puno ng pag-asa, dignidad at pagmamalasakit mula sa kapulisan para sa sambayanang kanilang pinaglilingkuran. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isinagawa sa Quirino Police Provincial Office ang isang aktibidad na nakatuon sa leadership at spiritual enhancement bilang bahagi ng patuloy na programa ng Philippine National Police para sa pagpapalakas ng moral, etika at spiritual na pundasyon ng kanilang mga tauhan. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Jeff John Nabasa. Sa patuloy na pagpapatibay ng integridad, disiplina at moral na pananagutan ng bawat kapulisan, ito ang pakay sa isinagawang pastoral visit ni Police Captain Romel R. Cacayurin, OIC Regional Chaplain Service 2. Lubos naman ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng Quirino Police Provincial Office. Yan ay sa pamumuno ni Police Colonel Paul Y. Gamido, Provincial Director, na sinundan ang pagsasagawa ng Eucharistic Mass na ginanap sa QPPO Parade Ground sa Leonardo Agripay, Quirino. Nito lang ay 21 ng Mayo nitong taon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Captain Cacayurin ang kahalagahan ng leadership at spiritual mentoring kaugnay sa kamakailang cascading of mentoring 3.0 ng DPCR. Patunay sa mahalagang papel sa paggabay sa mga pulis tungo sa ethical na pamumuno, profesionalismo at tapat na paglilingkod sa mamamayan. Ito pong aming pagbisita sa inyo pong probinsya, pagpunta namin sa mga police station, mapaalaala po na
tayo kahit papano, marami po tayong mga tasking sa buhay, maganda po yung minsan nagpapaalaala ka sa kapwa mo pulis. Samantala, sa mensahe ni Police Colonel Gamido, tiniyak niya na bawat personal ng QPPO ay patuloy sa pagpapanatiling ng integridad at disiplina sa pamamagitan ng paglilingkod ng may katapatan, pananagutan at dedikasyon alinsunod sa PNP Focus Agenda ng PNP. Binigyang din niya na ang pagiging isang pulis ay hindi lamang tungkol sa pagpapatupad ng batas, kundi pagiging huwaran ng mabuting asal, moral na pamumuno, habang tinitiyak ang moral at kapakanan para sa responsableng paglilingkod publiko para sa kapakanan ng taong bayan. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Melin Lokyas, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.